Amen. Salamat sa pag-awit, ang panahon sa pag-ampo. Hinaot mga kaigsuunan nga kita magpadayon sa pagtuaw at ubangan nga na sa atuang Ginoo diha sa pag-ampo. Atuang duulon sa kanunay ang Ginoo mga kaigsuunan pinaagi sa pag-ampo. And nindot kaayo nga dunay mga butang gipili sa Ginoo nga dili niya buhaton kung dili nato pangayuon. Tayunan kana nga God gave you the opportunity to move heaven pinaagi sa pag-ampo. Okay, because though God can do everything, mas nay mga butang gipili sa Ginoo nga dili niya buhaton kung dili nato pangayuon. And that is why naa ang pag-ampo mga kaigsuunan. And if you wanted nga dunay mga kalihukan sa Ginoo sa imong kinabuhi, then learn to go to the Lord always in prayer. Mga kaigsuunan, karon nga kagabhion, ako mong gihangyo sa pag-abli sa inyong mga balaang kasulatan sa Mateo Kapitulo 5. I would like to read to you the Beatitudes. Tawag na tuog mga Beatitudes sa verses 1 down to verse 12. Sa ato ang mga Bibles palihog, basahon ako ang binisaya nga hubad mga kaigsuunan. Sunda ko ninyo sa inyong mga mata. Biblia nagaingon, palihog pagbarog, alang sa paghatag og dakong pagtagad og respeto sa pulong sa atong Ginoo. Mateo 5, versikulo 1, og sa pagkakita sa mga panon, siya mitungas ngadto sa usa ka bukid. Og sa diha nga siya nahiluna, ang iyang mga tinun-an miduol ngadto kaniya. Og siya miabli sa iyang baba og nagtudlo kanila nga nagaingon, bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan sila nga nagsubo, kay sila pagalipayon. Bulahan ang mga maaghop, kay sila makapanunod sa yuta. Bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Bulahan ang mga maluluyon, kay sila makaangkon sa kaluoy. Bulahan ang mga putli sa kasing-kasing, kay sila makakita sa Dios. Bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Bulahan sila nga ginalutos tungod og alang sa pagkamatarong, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo sa diha ang mga tao magapamanamastamas kaninyo og magalutos kaninyo og magaingon sa tanang matang sa kadautan bato kaninyo sa pagbutang-butang tungod og alang kanako, pagkalipay og pagmaya sa hilabihan, kay dako ang inyong ganti sa langit. Kay sa ingon gilutos nila ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mag-ampo kita. Amahan nga langit nun. Salamat Lord, kay gihimo nimong bulahan ang mga katawhan nga nakadungog sa imong pulong og mituman niini. Ug amahan, usa na lang kalakang nga kami pod karon mahimong bulahan pinaagi sa pagtuman Ginoo sa mga pulong nga among nadungog ug amo kining ikinabuhi sa matag adlaw sa among mga kinabuhi. Uban ni ang imong ubos nga lagad sa pagsaysay sa imong pulong Ginoo sa pinasahig nga pamaagi nga amo kining masayran nga among masabtan ang mga pagtulunan nga buot nimo nga among maangkon karon nga kagabhion. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus gipangayo namo kining tanan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Kinaiyahan sa usa ka tawo nga nagapuyo or sa English pa, citizen of heaven, or sa usa ka tawo nga tagalangit. Kinaiyahan sa usa ka tawo nga tagalangit. Okay, the character of a man or a person who is a citizen of heaven. Mao na ang ato ang mensahe nga pagatun-an karon mga kaigsuunan.
Sa atong teksto, atong makita ang mga butang nga giingon sa Ginoo nga or mga kinaiyahan sa usa ka tawo nga gitawag sa Dios og bulahan. Okay, bulahan. Dito kalimtan nga karon nga bulan is atong gitawag nga Neighbors Month. Bulan alang sa mga kasilinganan. And we have learned last Sunday nga ang atong mga silingan is ang tanang mga tao sa atong palibot nga kita adunay kakayahan nga mahimong panalangin ngadto kanila. Sumo na atong mga silingan, atong mga tanang mga katawhan sa atong palibot nga atong mahimuan og mga kaayuhan, sila ang atong mga silingan. Og mga kaigsuonan, kung naamoy mga silingan nga tagalahi nga nasod, mga foreigner, imo dayon nga mabawaan nga naa sila'y lahi nga mga kinaiyahan. Di ba? Ang katong mga Koreano, mga Hapon, mga Amerikano, mga foreigner, pag imuos lang obserbahan, nagpuyo sa Pilipinas, kita nga mga locals, atong masayran nga dunay mga kalahian. Ang ilang mga kinaiyahan, ang ilang mga inistoryahan, ang ilang mga behavior. And mga kaigsunan, ayaw kalimti, nga ingon sa Pilipos, Kapitulo 3, sa versikulo 20, sa inyong mga Biblia, palihog, abrihin ninyo, mga kaigsuunan, Pilipos 3.20, ang Biblia nagaingon, kay ang atong pagkalumulupyo atua sa langit, gikan sa mao nga dapit usab kita nagpaabot sa manuluwas ang Ginoong Hesukristo. So, kita di ay mga lumulupyo sa langit. Mga tagalangit di kita mga kaigsuunan. O tungod kay kita mga tagalangit man, lumulupyo sa langit, kita nga mga Kristohanon is mga foreigners di ay diri sa kalibutan. Tungod kay foreigner man ta sa kalibutan mga kaigsuunan, dapat dunay kalahian ang kinaiyahan sa usa ka tawo nga lumulupyo sa langit og sa tawo nga lumulupyo sa kalibutan. Naay kalahian mga kaigsuonan ang behavior, ang karakter, ang kinaiyahan sa usa ka tawo nga iya sa langit ug sa usa ka tawo nga iya sa kalibutan. And mga kaigsuonan, hinaot nga makita og masayran sa imong mga silingan kung unsa ang kalahian sa usa ka foreigner. You see? So, nasa tuwa karon diri mga dual citizen. Citizen of Philippines, citizen of heaven. Naapoy mga triple na, senior citizen mga ban. Okay? But mga kaigsuonan, ang pinaka-importante gyud kita mga citizens of heaven. See? Now, so ato makita mga kaigsuonan sa ato ang teksto karon, atong pagalantawon kung unsa di ay ang dapat mga kinaiyahan, unsa di ay ang karakter or behavior sa mga tao nga mga tagalangit, mga lumulupyo sa langit. Because Jesus Christ, He is describing the characteristics of a person who is a citizen of the kingdom of heaven. I hope makita ni sa imuhang kinabuhi mga kaigsuunan. Na ato makita nga there are 8 things, 8 ka butang or 8 ka mga characteristics nga ato makit-an diri sa ato ang teksto karon mga igsuon. Ug hinaot kining 8 ka butang anaan ni sa imuha. Dili ka pwedeng mamili lang diri. Dili pwedeng moingon ka nga kanilay ako nya katong uban di na ko ato. Di ka pwede moingon nga dinhilan ko sa poor in spirit pero dili ko magmourn. You see? So ato makit-an makaigsuonan, this is not to for us nga mahimong mamili-mili ta diri, but these 8 things kinahanglan nga naa ni sa atoa tanan. And it is not something work for salvation. Dili ni nana kaning mga sugo ni Ginoong Hesus diri, we are not working this for salvation. We are working out what God already worked in us. So it is not working for salvation, it is working out our salvation mga kaigsuunan. So karon ato ning pagalantawon kaning mga butanga nga ato ang mga makita karon sa ato ang teksto
mga kaigsuonan. Okay? So first of all, atong istoryahan, unsa ning blessed? I believe that in the few months, pila nakaabot tuig na ba or bulan, I have already talked about these things kaniadto mga kaigsuonan. But I would like to introduce to you again kay nindot kaayo nga ato gyud ning balik-balikon og pagtuon og pagpahinumdom mga kaigsuonan. Kay unsa gani? Ang gingon sini San Pablo sa kang Tito sa Titus chapter 3 verse 8 mga kaigsuonan, abrihin ninyo ang inyong mga Biblia. Okay? Titus chapter 3 verse 8, ingon pa ni San Pablo, kini usa ka matinumanon nga panultihon og kining mga butanga ako buot nga sa kanunay imong ipahayag nga tinuod aron sila nga nagatuo sa Dios angay nga mainampingon sa pagpadayon sa mga maayong buhat. Kining mga butanga maayo og mapuslanon ngadto sa mga tao. So mga kaigsuonan, si San Pablo nag-ingon kang Tito nga kinahanglan nga imong balik-balikon kanunay nga ipahayag sa mga katawhan nga ang mga tao nga nagtuo na sa Dios ilang bantayan ang pagpadayon sa maayong buhat. So we must always be reminded sa pagbuhat og maayo sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan. So unsa ning blessed? Okay, blessed. Blessed means happy. Very simple. Happy, malipayon. Bulahan, malipayon. And kaning nga happy mga kaigsuonan or blessed, dili ni siya katong simple lang pagka-happy or pagka-malipayon. It means to be in a happy position. To have all the condition to be happy. Naana sa imuha tanan ang tanang mga butang nga gikinahanglan para magmalipayon ang usa ka tawo. Morning nga happy mga kaigsuonan or blessedness nga atong ginahisgutan karon nga kagabhion. So karon sa imong kinabuhi, are you in a happy position? Naba ka sa pagmalipayon sa imuha nga kinabuhi? You see? And kani atong makit-an nga sa ato ang teksto mga kaigsuonan, dili lang ni siya butang dapat nimong buhaton. You see? Dili ni nga kani ang mga beatitudes mo ni ang mga butang nga dapat nimong buhaton, no. Kaning mga beatitudes mao ni ang imong identity. Mao ni ang imong pagka-ikaw dapat isip usa ka Kristohanon. Yeah, you see? Kay ato makit-an, before we can act like a Christian, we must be a genuine Christian first. You see, usahay, ang ato ang nakafocus ang simbahan sa pagsulti kung unsa ang atong angay buhaton. Dili kung unsa dapat kita, what we are or who we are. Atong identity, di ba? So ato makit-an, diha na magbahin ang imong karakter o imong kandak. You see, usahay, atong ginauna nga dapat maghimo tag mga maayo para mahimo tang Kristohanon bali. Kinahanglan kang mahimong tinuod nga Kristohanon para makaangkon kag katakos og kusog nga makahimo aning mga gisugo ni Ginoong Hesus. Because if you are not a real Christian, di ka kabuhat ani mga kaigsuonan. Only a man who is regenerated and truly saved by God who can truly obey and follow all these things. Wala ni gisugo sa Ginoo kay imposible. You see? Mahimo lang ning posible sa mga tao nga giluwas na sa Ginoo. Okay? Now, karon atong lang taon usa-usa kining mga butanga mga kaigsuonan nga gi-explain ni Kristo unsa day klaseng kinabuhi ang worth living for. Unsa day ang klase nga kinabuhi, katong kinabuhi nga pinakanindot nga kay nga kinabuhi, pinakaharuhay nga kinabuhi. Kung moingon ta karon nga unsa nang kinabuhi nga worth living for, lahi tag mga tubag. Siguro na yung mga tao nga moingon nga masukod nimo ang kalipay sa usa ka tawo pinaagi kung unsa ang iyang mga nangaangkon. Pila ang iyang kwarta, dako ba iyang balay, naa ba siya'y sakyanan, nindot ba ang iyang pamilya, naa ba siya'y luag nga yuta, naa ba siya'y mga tanom, naa ba siya'y mga negosyo, tanang iyang mga naangkon, kung daghan siya og propiedad, ikaingon ka nga malipayon siya, ana ba na? A lot of people will try to answer in that way.
And napoy mga tao maingon nga kung unsa imong ginabuhat, what you do? Siguro kung unsa imong trabaho, kung unsa ang imuhang mga hobby, naba kay sports nga ginadulaan, makasuroy-suroy ba ka sa mga lugar nga gusto nimong adtuan, mabuhat ba nimo ang imong mga gusto, mao ba na ang tinuod nga kalipay nga giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan? And of course, some people will say nga kung ako lang gid ning mabuhat, kung ako lang ning maangkon, kung ako lang ning maadtuan, okay na ko. Pero pag abot sa panahon nga ilan natong ma-acquire nga butang, makaingon sila nga kulang pamandiay. Napadi ay kulang emptiness akong kasing-kasing nga di na puno. Because there are a lot of things sa kalibutan nga atong ginapurso nga abi natoy maoy makahatag tinuod nga kalipay di mao mga kaigsunan. Now the Lord Jesus Christ will tell us what are those things nga imo gyung masukod in the perspective of God nga kini nga tawo nga naa niini naagid siya tinuod nga kaligon kalipay siyang kinabuhi. First of all, sa atong teksto mga kaigsuonan nag-ingon ang balaang kasulatan, blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Dili ni siya spiritually poor. Lahi ang poor in spirit, lahi pod ning spiritually poor. Kay kaning spiritually poor, kan tawo nga walay ampo-ampo, kanang tawo nga walay pagbasa-basag Biblia, kaning tawo nga walay naibaw-an sa pulong sa Ginoo, kaning tawo nga makadungog lag pulong sa Ginoo, makabasa lag Domingo, mao na sila ang spiritually poor. But dili ni mao ang ginaingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says, poor in spirit. So what does poor in spirit means? Unsa may gipasabot mga kaigsuonan kung usa ka tawo poor in spirit. To be poor in spirit is to have a humble opinion of yourself. Nakay humble nga opinion sa imong kaugalingon. Imong giisip ang imong kaugalingon nga dili ka makahimo og mga butang nga makapalipay sa Ginoo pinaagi lang sa imong kusog. Wala ka nakaisip nga kaya nimong luwason ang imong kaugalingon pinaagi sa imong pagkamatarong. You are poor. And sometimes nay mga tao nga usay man gud nato ang pag-ingon sa poor katong ang ilang kwarta igo-igo lang. Mo na tong di ba poor ang katong ilang pagkaon kay igo-igo lang gyud nga makasapar sa ilang pang-adlaw-adlaw. Mo na ang poor nga ato ang ginahuna-huna. Pero dili na mao ang poor nga ginasulti sa pulong sa Ginoo diri. Okay? Kay katong tawo mga kaigsuonan nga igo-igo lang gid ang iyang pangwarta, maka-provide pa sa ginagmay sa pamilya, napato siya igarbo. Usahay kung imo tong tabangan mainsulto pa na siya. Kaya na kunin sa pagtuni mo sa kuwa, di na ko kabuhi sa akong pamilya mo ana pa na siya. Kay ngano man na siya garbo. Pero ang poor nga ginahisgutan sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, mura kag katong tao nga wala na kay kwarta, dako pag kay utang. You see, wala na kay kwarta, dako pag kay utang, og tungod niini mudawat ka sa bisag unsang tabang sa mga katawhan. And if you would apply that in the spiritual realm, ato makitaan nga wala kay mabuhat sa imong kaugalingon para luwason imong kaugalingon, daghan pagkagsala, dako kag utang sa Ginoo, so nagsalig lang ka sa bisan pag unsang caridad or charity nga ihatag sa Ginoo sa imo. Nagsalig lang kaniya, wala na garbo nga nabilin sa imong kasing-kasing, imo lang gikaron ng tanang pride mga kaigsuonan, niingon ka sa imong kaugalingon Ginoo, wa koy mabuhat, ang imo lang gibuhat akong gisaligan. And that is the poor nga tong gistoryahan diri. Wala na kay ikapanghinambog sa ubang mga katawhan nga imuhang kamaayo. You are poor in spirit. Imo nang giangkon nga usa ka katawo nga dakong magkasala nga angayang ilabay sa impierno. You are poor in spirit. Di ka kaluwas imong gugulingon. In Luke chapter 18 verse 13 nakadumdum mo tong tax collector. Pare siya the tax collector. Unsa man giingon sa tax collector? Dili niya kaya ihangad ang iyang ulo sa langit. O iyang ginaduktok iyang dughan, Ginoo, kaloy itawon ko usa ka magkasala. Ginoo, kaloy intawon ko usa ka magkasala. So ato makit-an mga kaigsuonan kung ikaw usa ka susama atong tax collector nga dili nimo kaya iyahat ang imong mga mata sa langit tungod kay imong giila imong kaugalingon, isip usa ka magkasala ug naghangyo na kag kaloy sa Ginoo, poor in spirit ka. Poor in spirit ka.
Now ato makit-ano usahay ang tao moingon nga Ginoo, nganong ginani man ko nimo Ginoo, di ba mao man akong gibuhat Ginoo, di ba nangalagad man ko sa imuha Ginoo, you are not poor in spirit. You think that you can do something. You think that you have wealth. You think that there is righteousness in you. You are not yet poor in spirit. Ngano man gikwentahan pa nimo ang Ginoo sa imong gibuhat alang kaniya. Unsa ka ang Ginoo may mangwinta nimo? Di ba? Kung balihon sa Ginoo, okay, mo na imong gibuhat para sa kuha, mao na ang imuhang pagpangalagad sa kuha, mao na imong mga halad throughout sa imong kinabuhi, daw bilugar ang akong anak unsa man. Ang pag-antos sa akong anak, ang tanang latigo nga iyang gidawat para sa imuha, ang kaulaw nga iyang gidawat para sa imuha, hubo siyang gilansang sa krus para sa imuha. Kung ako'y maningil, mao na ang Ginoo sa imuha. You see? So atong makit-an mga kaigsuonan, you are not yet poor in spirit kung kwintahan nimo ang Ginoo sa tanan nimong nabuhat alang kaniya. There is still pride sa imuhang kasing-kasing mga kaigsuonan. In Isaiah chapter 66 verse 1 and 2, open your Bibles there please. Isaiah chapter 66 please. Okay? Verse 1 and 2. If you're there, please say amen. Okay? Nagingon ang balaan nga kasulatan mga kaigsuonan. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye built unto me? And where is the place of my rest? For all those things hath mine hand made, and all those things have been, said the Lord. But to this man I will look, even to him that is poor, and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Tanawa? Sa giyon sa Ginoo, siya kuno ang nagbuhat sa nan, ahamang kuno ang balay nga atong gitukod para niya. Ahamang kuno ang mga butang atong gihalad sa iya. He owns everything. Pero ginalantaw sa Ginoo, gina-honor sa Ginoo ang usa ka tawo nga poor in spirit, contrite in heart, nagaduol sa Dios. You see, that's why ang saad sa Biblia, atong basahon pag usab mga kaigsunan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ila ang gingharian sa Dios. Now you could say nga nanagid kay matuod nga kaluwasan because you don't see yourself as someone nga naay mabuhat. Mabitaw na nga ang akong ginabalik-balik og pahinumdom sa inyo ha, nga pag moingon ka karon nga luwas ka, di na tungod na ginambog ka. That is one of the most humble words nga sentence nga imong giingon nga naluwas na ka. Because you are saying that you did not do something. There is nothing good in you nga nakapaluwas sa imo ha. Naluwas ka di tungod sa imong kaugalingong effort, naluwas ka tungod sa sakripisyo sa imong Ginoo sa krus. Ang imong gibuhat ni tuo lang ka, and it will make you humble. Make you humble, and it will drive you to do good things, good works atubangan sa Ginoo. Why? You don't deserve what you received. You see? Poor in spirit, mo nang ginaingon sa pulong sa Ginoo. Number 2, sa gingon sa verse 4, blessed are they that mourn. Blessed are they that mourn. Unsa man ning mourn? It means mga kaigsunan nga you are aware of your own spiritual poverty. Di ba? You're aware of it. And one's sinfulness. One's sinfulness. Igsoon, pag makita kag taong magkasala, pananglitan kani nga tawo, grabe ka magkasala, daotag mga binuhatan, di ka masuko niya. But you mourn. Nagsakit ang imong dughan tungod kay naay sala. And when you see yourself nga naa kay sala, you mourn. Mourning is being overcome by the grief because of your own sin. You will wept because of sin. Now mga kaigsunan, let me ask you this question. When was the last time that you wept before God tungod kay nakahimo kang sala sa iyang atubangan? This morning, Lord, sorry gud kay Ginoo. Sa iluwa gud kay ko Ginoo. You mourn because of the sins that you have done. Muna ang gibuhat ni David in Psalm chapter 51. David mourned before God. Ginoo, murag bungkag-bungkag ako mga buko, Ginoo, di ko makabarog sa mga tubangan kay tungod kay magkasala ko sa mga tubangan.
while the world is laughing at sin and overlooking it. Di ba, ang kalibutan, ginakatawan lang ang sala. Ang kalibutan, gina-overlook lang ang sala, mga kaigsunan. Ang mga katawhan, magtapok-tapok, unya paghuman, maginom-inom, unya maghisgot og sala. Katawan lang nila ang sala. Katawan lang nila ang mga binuang, mga binuhatan, mga kaigsunan. But while the world is laughing at sin, Christians must mourn for it. Atong hilakan nganong namay inani nga naka-offend kayo sa atong Ginoo, mga kaigsunan, ug ang pinakasakit pa gyud kay kaning sala nga naka-offend sa Ginoo, di lang kay naa sa uban, naapod sa atoa, mga kaigsunan. Sinas. Sometimes nga makaingon ko nganong bugat man gyud magbasag Biblia. Nganong lisod man gyud magbasa Biblia. I notice kung magbasa kog libro, mas paspas ko mahuman. Magbasa kog Biblia, mas dugay ko mahuman. Why is that? You see? You know why? Because as you read the Bible, you will realize that you are not like Christ. As I read the Bible myself, I realize nga dili pag ko pareha kang Kristo. I am not like Christ. I am a sinful man. Something nga dapat i-mourn. Something nga dapat hilakan our sinfulness. And the Bible says, if you will mourn, you will be comforted. You will be comforted. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Why is that? You will be comforted because you will receive forgiveness. Kaya nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing nga tinud-anay ang imuhang pagsakit tungod sa the sins that you once loved, you now hate. And you mourn because you have it sa imuhang kinabuhi. And you will receive forgiveness, mga kaigsunan. You see? You will be comforted. Nang pangutana karon sa itong mga kinabuhi, unsa tong gusto? Do we want to be comforted or do we want to be comfortable? Usahay mo na itong kalahian. Usahay atong ginapangayo sa Ginoo, Lord. Gusto ko nga inaani, Ginoo. Gusto ko nga mahitabo ni, we wanted to be comfortable. And the man who is comfortable will never experience the comfort of the comforter. Kung komportable imong kinabuhi, dili nimo ma-experience ang comfort nga gikan sa comforter, which is the Holy Spirit. You see, we wanted to be comforted while we go through things. We go through grievous things ato ang kinabuhi, and God will comfort us. And when we go through bad things, when we go through problems, it is a great opportunity for us to experience the comfort of the Holy Spirit. So do not just ask comfortable life, ask to be comforted, mga kaigsunan, if you wanted to experience the Holy Spirit sa imuhang kinabuhi. But if you are mourning for your sins, if you are mourning for the things nga nakita nimo nga hugaw sa imong kinabuhi, you will be comforted. Because you will experience genuine forgiveness. Number 3, meekness. Verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the meek. What does meek means? Kaning meekness, dili siya weakness. It is not weakness, mga kaigsoon. It means self-control. Dili siya weakness nga luya ka. You see? Muna akong ginaingon sa inyo kaniadto, it takes a strong man to be a good man. You see, you need to be a strong man in order for you to be a good man. Pananglitan karon ayo sa katawo, kani nga bata no, dili gid ni siya butangiro, dili gid ni siya hilabtunon, dili gid ni siya palaaway. Nganong di man siya palaaway? Ay kung mangaway siya ay makulatahan man sa kay luya man. Ay kung mangilabot ni siya ay patay siya kay umsi kusog. So it's not goodness. It means weakness. You see? Luya na siya. Ang tinuod nga good man, mga kaigsuunan, those people who have the ability to strike, to inflict violence to others, but refuse not to do so. And those people are good man. You see? Now, ito makita, mga kaigsuunan, meekness. Unsa may meaning ng meekness in connection to that? Meekness are not people who are weak. Meek people are people who have the ability to destroy, who have the ability to hurt, but choose to control themselves. You see? Kaya gud nimo manglibak good, pero
gikontrol ni imong kaugalingon. You see? Mao bitaw nang giingon sa pulong sa Ginoo nga kung sagpaon ka sa wala, iyahat nimo ang pikas. Ang tuo. Anato makit-an mga kaigsuonan kanang strike in the face in the Oriental sometimes it means insult. Di ba? Pananitan, sagpa man na sa imong lahong meaning insulto na sa imuha. You see, it means nga when someone insult you, let them do it. Let them insult you without retaliation. Why? It shows meekness. Na kay self-control. You can control yourself, mga kaigsuonan. You have the ability and choose not to hit back. You see? And you, instead of using that strength nga gihatag sa Ginoo sa imuha to retaliate, gigamit nimo ang imong kusog for profitable things sa imuhang gitawag nga kinabuhi. See? That's meekness. Tanawa si Moses. Moses was the meekest man ever lived. Ingon sa Numbers chapter 12. Now ato makit-an, is Moses weak? Dili. Moses can fight. Moses can inflict damage. But he chose not to fight kang Aaron o kang Miriam sa diha nga gilibak siya ni Aaron o ni Miriam. He was the meekest man, ingon pa sa pulong sa Ginoo. So God will one day bless your self-control. Di ba? Kaya usahay biya ang mga Kristohanon kay mas pilion sa mga tao nga daog-daogon, binung-binuangan. Kaya nga naman, pag once gani din nga musukol na ka, once gani nga mobalos na ka, inunin ka tanaawa ra gud na, sayang ra imong pagsimba-simba. Sayang ra imong pagpangalagad sa Ginoo nganong inana imong kinaiya. So ganahan kayo ang yawa nga hilabtan perminti ang mga Kristohanon. Ganahan kay ang mga yawa nga lugawon ang mga utok sa mga tao sa imong palibot. Ngano man para gitawag na samukon ka, para kuhawon ang imong kalinaw. Ngano man pag ang panahon nga mahurot na imong pasensya, masuko na ka, mobalos na ka. Ingon sa tanawa, simba-simba pa. Sumbong di kang pastor. Alaon ning kas mga tao dayon. You see? Muna imong tun-an sa inyong simbahan nga imong kinaiya mo ra gyapon. Wala na tanaway lang kinaiya. Ngano man kay mo ra man gyapon. Di ba? Wa man nabago sila. But ikaw nga kanunay kang maayo, nakahimo og di maayo. That's why meekness is very very important sa mga Christians. And I hope by the grace of God we will develop this meekness, mga kaigsunan. Kay ang pinakasayon himuon is ang pagbalos. Pero ang pinakalisod buhaton is to control yourself. And that's meekness. And the Bible says you will inherit the earth. See? Tanaw nimo ang quotation na in Psalm chapter 37, mga kaigsunan. Abrin niyo yung mga Biblia palihog. In the book of Psalm, please open your Bibles there. Psalm chapter 37, sa verse 11. Mao ni ang giingon sa pulong sa ato nga Ginoo. The Bible says, "But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace." Now look at this. Unsa man ang ginabasabot ni David diri? Verse 1, "Fret not thyself because of evil doers. Neither be thou envious against the workers of iniquity." So, ay kaibog. Control yourself. Usahay maibog tas mga uban, mga katawhan nga they are having good things ilang kinabuhi while they are bad. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. But you need to trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. You see? So there will be blessings one day if you keep yourself meek. Na number 4, mga kaigsunan, nung sige sa pulong sa Ginoo, going back in our text. Okay, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are they that hunger for righteousness. So, sa maning hunger and thirst, meaning you are desperate to have the need, and you are forsaking every other desire sa imuhang kinabuhi because you hunger something, gigutom ka o giuhaw ka aning butanga. Nanawa sa inyuhang nakasulay na nga gigutom na gyud kay kasanan? Ha? Kana bitong gutom na gyud kayo gyud kay nga murag lami na gyud kay kaon, murag makita ka og kanang kuan. Kaniadto mga kaigsunan didto ko sa Manila. There was once nga nagugoy kwarta.
Lain ka nang wa kay kwarta bitaw nga gutom kay kasanan ba? Gikan ko sa school, nagbaklay ko, pauli ko. And at that time kay I made a mistake dito sa Manila. Nilayas ko, wala ko niuli sa amuang kuan. Wala ko niuli sa amuang balay. Dito ko natulog sa ako ang barkada. Okay, and it was very, very wrong. I'm not saying tama to. It's very, very wrong. It was a big mistake nga kung nabuhat kaniya doon. I have realized, being a teenager, it was a big, big mistake. And I inflict problems sa ako ang papa. But it happened. And one day, gikan sa school, kinahanglan ko magbaklay, gikan sa NBP reservation, sa mga eskwelahan, paingon sa San Pedro, Laguna, kaya dito ko gatulog, ginawang mabaklay. Pwede yung layuan nyo, ako'y kwarta. Niya, piti na kong gutuma gyud. Kaya itong dagang kagwarta sa imong pitaka, niya pagkahuman, ato kag mga bikiri, sa mga pan. O ni mga ayon ang mga pan, di ba? Pero gutom kay kasanan. Murag gasiga-siga ang mga pan sa bikiri. Katato mga pan bitaw, katato mga pan bitaw nga makaingon kag pangbukid man nga pan, unay lami. Pag gutom kay ka, murag gasiga-siga, nga murag pag Unya, tanaw nimo sa mga hupya, tanaw nimo sa kanang mga tawagan kanang mga itong bahaw nga pan nga ilang nga pulang kulor tawagan na, puding dako gugay tanahon. See, and kana lang unya, you really wanted to eat. Gusto ka mo kaon. Gutom kayo. Di nimo mahinahonaan, wa kay pakialam kung hugaw imong tiil, wa kay pakialam kung hugaw imong sinina, basta kay naalang kay mabutang sa imong baba. Inana ang hunger, mga kaigsunan. You see? And the Bible says, we must thirst ang hunger for righteousness. Ato uhawon ta. Og pangitaon na to ang pagkamatarong. And kung imo ng pangimtaon, the Bible promised, you will be filled. You will be filled. And now, ang holiness nga naa ka karon, listen carefully. It's very, very important. Ang pagkabalaan or ang holiness or ang righteousness nga naa ka karon is proportionate or according or proportional sa desire nga naa ka nga maangko na. Kung unsa kadako ang imong desire for righteousness, maura pod na nga righteousness ang naa ka sa imong karon. So igsuon, unsa man ang level of righteousness you have, mo nang righteousness nga naa sa imong karon, because that is the only righteousness you desire and you hunger for. The more you hunger for righteousness, the more you are desperate for holiness, the more holiness will come. Kaya ang saad sa Ginoo, you will be filled. So, kung gamay ra ang imuhang pagkamatarong nga naangkon karon, meaning gamay ra ang imong kagutom sa pagkamatarong. Gamay ra ang imong pagkauhaw sa pagkabalaan. Diha rataman ang imuhang naangkon ni pagkamatarong, kay diha rataman ang imong tinguha sa pagkamatarong. That's what the Bible says. You see? So igsuon, if you don't have righteousness today, if your holiness is lacking today, sultian di ka, you lack the desire to have it. Sometimes we pray, Lord, make me holy, but we are not willing to pay the price. I hope we will be willing to pay the price, mga kaigsunan. Now, number 5, merciful. Ngon pang pulong sa verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Merciful. And we already know unsay meaning sa merciful. Okay? Di ba, kadumdum mo sa ato ang lesson atong niagi? Nga, Good Samaritan, katong gitawag nga Hudiyo, who fell among thieves, wala siya niagi sa mas duol nga dalan sa Samaria, kay niagi pa gyud siya didto sa Jericho, mga kaigsuonan, nganuman para lang makalikay siya agi sa Samaria, kay di siya gusto mo tagbog sa Samaritan. Unya didto pa gyud sa lugar nga iyang giagian para dili siya makatagbog sa Samaritan, hapit siya namatay. Unya katong tawo nga di niya gusto mo tagbuan mo nang nilungkat siya, mao pa gyud nitabang sa iya. You see, mao'y naluoy sa iya. Unya katong Samaritan, kabalo siya, katong Hudiyo kung maayo to, pwede to nga dili to siya magpasalamat sa iya because of him being a Samaritan. Now, atong dumduman da akong higimong ilustrasyon. Panalitan, katong badyaw ni tabang sa imuha.
You see? Katong badyaw ni tabang sa imuha, siya mo'y ni bayad para gitawag nga maayo ka dito sa imong gitulugan. Pananglitan mga kaigsunan, naayo na ka. Nakit-an imong badyaw nga nitabang sa imuha. O na imong gibuhat, imong giluwaan. Puy, wa ko nang hinanglan sa imong tabang. Anong gitbang tabangan naman kung nimo ni anak ka sa iya. Wa nimo gi-appreciate. Pananglitan. The same situation. Gikawalan na po ka. Gibinlan kag gamayng kinabuhi. Katong maong badyaw mo ni duol sa imuha. Mutabang ba ka siya usab? Kung mutabang sa usab sa imuha, mo tong gitawag nga mercy. Kaluoy. So igsoon, merciful means you are willing to help even those people who are spitting at you, even to those people who are undeserving. Mo na merciful nga ginaingon sa pulong sa Ginoo. That's why God is merciful. Kapila man nimo giyatak-yatakan ang grasya sa Ginoo. You see? Giluwas kas Ginoo, nangay kag basaylo ani nga sala, giusab na pud nimo, nangay na pud kag basaylo, giusab na pud nimo, gitak-yatakan nimo ang grasya sa Ginoo. Pero gikaluyan ba kapag usab sa Ginoo? Yes, you don't deserve it, pero gipasayo na pud kanya pag-usab. So mao na ang ginaingon sa pulong sa Ginoo nga be merciful. Lisod kaayo magpasaylo kapag ang tao nga imuhang angay pasayloon dako kay sala sa imuha. It's very very hard to forgive. You see? But mga kaigsuonan, you will only obtain mercy if you are merciful. Ingon sa pulong sa Ginoo. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kani usa ni siya ka lisod kaayo tunlon nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo o kinahanglan nga mahibaw-an sa daghang mga Kristohanon. You see? Mabitaw na nga mo ni ang uniqueness sa atong simbahan kay atong ginatudlo kung unsa ang giingon sa Biblia. Unsa man ang giingon sa Biblia? Kabalo ko nga kabalo na mo ani. Pero angay kong balik-balikon kay angay i-remind kanunay sa atua. In Matthew chapter 6 mga kaigsuonan, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo sa verse 14. And if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So igsoon, you will only obtain mercy if you are merciful. Kung dili ka makapasaylo sa ubang mga katawhan, dili pud nimo maangkon ang kapasayloan gikan sa Dios. So igsoon, sa diha nga mangayo kag pasaylo sa Ginoo sa imong mga sala. First, pagtuon sag pasaylo sa imong isig kaingon. Kay kung mangayo kag pasaylo sa Ginoo sa imong mga kasaypanan bato kaniya, pero dili nimo kaya ihatag ang kapasayloan sa ubang mga katawhan, sultian di ka naa paghihapon kas imong sala, wa paghihapon ka na pasaylo sa Ginoo. Kay dili ka pasayloon sa Dios, nag-ingon si Kristo kung dili ka makapasaylo sa ubang mga katawhan. And that is a hard teaching nga imong tunlon mga kaigsuonan, pero mao nay giingon sa Biblia. Whether you like it or not. You see? Now, ato makitaan that there are a lot of people nga labyan-labyan nga pagtulunan because they are afraid to offend people. Pero atong makitaan mga kaigsuonan, if you will be offended by it, meaning you need it sa imong kinabuhi. You need to forgive someone in order for you to have peace. Munang wa pa kay kalinaw sa imong kasing-kasing, wa pa kay peace with God because you did not truly experience God's forgiveness. Why? Because you did not forgive people nga nakasala sa imo. You see? So mga kaigsuonan, inani manggod ni, kabantay ka ng kuan, lababo bitaw lababo. Kabantay mog lababo nga nabarahan. Ang lababo nga nabarahan, pag imo tong gitawag nga sige nimo yabig tubig mulapaw na noon, dili ko dyan mo flow. You see? Kung dili ka mapasaylo mo kag lababo nga nabarahan, katong limpyong tubig nga gaagas unta sa imuha katong kaluoy sa Ginoo, dili gid makasulod sa sulod nga naman na ay bara. Kung dili nimo ipasa ang kapasayloan, dili mo flow ang kapasayloan sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Why? You refuse to give it to others. Nahimong clot, blood clot, nahimong nakababag sa kapasayloan sa Ginoo ang imong kaugalingong kasing-kasing nga di mo pasaylo. That's why blessed are the merciful. And I have told you
merciful is to be merciful and to love those people who are undeserving of our love. Murag lisod higugmaon. Sayon na kahigugmaon ang imong mama. Sayon na kahigugmaon ang imong silingan. Labi na gwapo-gwapa, labi na mahatag sa imong sudan, labi na og gitawag nga pahulmon ka og nanginahanglan ka. Sayon na kahigugmaon. Pero lisod kahigugmaon ang tao nga bati kay batasan. Lisod kahigugmaon ang tao nga di nimo masabdan. You see, and now, number 6. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa tuwang teksto mga kaigsunan. The Bible says in verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Blessed are the pure in heart, for they shall see God. What does it mean? It means that our religion is the religion of the heart. See, our religion, mga kaigsunan, is something that begin in our heart. We are not whited sepulcher. Unsang tong whited sepulcher? Kabantay ka na sa kuan karon, ka na sa minteryo, sa mga pansyon, daghang kay puti nga pansyon karon ganawan, bagong ipinturahan kay November bago lang. Pero ato makita mga kaigsuonan, ang sulod ato naay mga hugaw, naay kamatayon, ang gawas ra ang limpyo. Dili whited sepulcher ang mga Kristohanon. Ang limpyo nagsugod sa sulod sa atong kasing-kasing. Tanawa gani. Ang sala unsa may gayon ni Ginoong Hesus sa Mark chapter 7, dili makahugaw sa atoa ang gikan sa gawas nga mao ni sulod. Ang makapahugaw sa atoa ang gikan sa sulod nga ni gawas kay ang mga daotang butang gikan sa kasing-kasing ni gawas. Sala. Sa kaluwasan, unsa man sa Biblia, if thou shalt believe in thine heart, the Lord Jesus, you see? Ato makit-an mga kaigsunan sa Romans chapter 10 and verse 9. If you will confess in your heart the Lord Jesus. You see? So ato makit-an mga kaigsunan, ang kaluwasan is in the heart. How about worship? Unsa ang giingon sa Matthew chapter 15? Ingon pa ni Ginoong Hesus nga their lips are praising me, but their hearts are what? Far from me. So our religion is the religion of the heart. Kung dili tama imong kasing-kasing sa Ginoo mga kaigsunan, you cannot see Him. Cannot see Him. You see? Because God looks at the heart. Ingon pa ni Samuel sa papa ni David, ayaw tanawa ang physical nga appearance, kaya ang Ginoo naglantaw sa kasing-kasing. And I hope that you have pure heart karon nga kagabion. Now, number 7 mga kaigsuonan, the Bible says, "Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God." Wow. Peacemaker. Kinsa man ning mga peacemaker? Number 1, you have peace with God. Na kay kalina uban sa Ginoo. Number 2, mga kaigsunan, you follow the Prince of Peace. Number 3, you try to live peaceably with all men. Aning kamot ka nga magkinabuhi kang malinawon uban sa tanang mga katawhan. And number 4, mga kaigsunan, imong ginapaning kamutan nga ang ubang mga katawhan makaangkon pug kalinaw sa Dios. Peace with God. Unsa ang giyon sa Biblia? 2 Corinthians chapter 5. Please. 2 Corinthians chapter 5, mga kaigsunan, abrin ninyo yung mga Biblia. Verse 19 and verse 20. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the what? Word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be what? Reconciled to God. So mga kaigsunan, kita nga mga Kristohanon, we were committed by God the word of reconciliation. So sa ato pa, gisalig sa Ginoo sa imuha ang word of reconciliation. Now, giunsa man na nimo ang word of reconciliation? Nabay tao nga imong gistoryahan may tungod kang Kristo karon? You see, nabay tao nga imuhang giingnan nga mao ni ang kaluwasan, mao ni ang pamaagi papasig-uli sa Ginoo, mao ni ang pamaagi para maluwas ka. You are committed the word of reconciliation. And what are you doing in that word? Paninglan raon niya kas Ginoo nga anong wala man nimo ni gi-share sa uban, gisalig biya na ako ni sa imuha. Masuko man gay itong imong salingan gani is ikaw gisaligang kapitan nga panitan election garon si mayor, naghatag si mayor gitawag ang kapitan nga tagaan tug mga kuan ng mga tao, mga tag 100 ang mga tao. Unya wa gipahibalon nimo. Masuko mga imong silingan gani. Pananglitan ng barangay gitawag ang mga hatag og 1 kilong bugas o napulo ka kilong bugas. Una imong silingan wa gid taon nimo sulti ikaw ra gid na una adto didto.
Masuko man sa imuha gani. You see, how much more mga kaigsuonan, gisalig sa Ginoo sa imuha ang word of reconciliation, nga sila maluwas, nga sila makaadto sa langit, di na malabay sa impierno, di nang ulo, di mamatay o ang kalay, di mapalong, wala mo gisulti, then how great responsibility ang nasa imong mga kamot o imong mga abaga, mga kaigsuonan, kay wak ni mo gisulti sa uban. You see? And I hope you are a peacemaker by telling people how to have peace with God. And lastly, number 8, mga kaigsunan, in our text, the Bible says, in verse 10, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Listen carefully, persecuted for righteousness' sake. See, for righteousness' sake. Dili tungod mga kaigsunan kay dautan ka, dili tungod kay nakay gihimo nga dili maayong butang, but for righteousness' sake, for the sake of Christ, in the name of Christ, you are persecuted. No need to expound this, explaining Brother Fairlo last Sunday morning sa Sunday school. Pero ang atong makitaan mga kaigsunan, nag-antos ka because of your bad doings, nag-antos ka because of your wrong activities, nag-antos ka because of your sinfulness, then that's mercy. You see? Ang giingon sa Ginoo, malipayon, blessed are they that are persecuted for Christ's sake. See, blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil things against you falsely for my sake. Kadapat falsely, dili truly. If people are telling you evil things truthfully, then mercy. But if it is falsely for Christ's sake, then rejoice. Pagmalipayon. Kay dako imong ganti sa langit mga kaigsuonan. So those are the 8 things nga ginaingon sa pulong sa Ginoo nga dapat characteristics sa mga tao nga lumulupyo sa langit, citizens of heaven. Nang pangutana karon, are you willing to pay the price? Are you willing nga maangko na nimo? And mga kaigsuonan, as I conclude, giingon ang pulong sa Ginoo diri nga I really appreciate. Tanawa ganing R. Kanang blessed R. Kasi nakabutang, naka-italize wala. Naka-italize, di ba? You see? So, people are saying that this adverb nga R is wala gyud ni siya sa original text. So, blessed the poor in spirit, blessed they that mourn, blessed the meek, blessed they which humble or hunger, blessed the pure in heart, blessed. And the word blessed is, one of the meaning of the word blessed is congratulate. Congratulate. So, Christ is actually saying, congratulate the poor in spirit. Congratulate the mourn, meaning, it is not something we need to do. Kay blessed arda, kay kinahanglan nimong buhaton, but blessed the poor, meaning, Christians are expected already to have these characteristics. Not because you are striving to do it, but because you are a believer of Christ. And these characteristics will naturally be found in you. That's why Christ is saying, blessed. Congratulations. Congratulations kay poor in spirit ka na. Congratulations kay nagamorn ka tungod sa imong mga sala. Congratulations kay mapaubsanon ka, meek ka. Congratulations mga kaigsunan, nga naman, kay gutom ka sa pagkamatarong. Congratulations kay maluluyon ka. Congratulations kay pure ang imong kasing-kasing. Congratulations kay peacemaker ka. Congratulations. Why? Because you are persecuted. Congratulations. Meaning, it is something we already possess. So mga kaigsunan, isa ka sa giingnan ni Ginoong Hesus nga, congratulations. Basig makaingon ka karon nga murag dili pa kaayo pastor. Dili pa kaayo pastor. Higala, I hope by the grace of God, tomorrow, the next day, Christ will congratulate you. Ay nga naman, nakita na ning mga butanga sa imong kinabuhi. Palihog manindog ang tanan.
Magampo ta. Dios Amahan, magagahom sa tanan. Salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Ginoong Dios sa imong gihatag nga panalangin kanamo that you have allowed us to listen to the sermon of the greatest preacher ever lived, Jesus Christ. Because we know, Ginoo, ang kaning Beatitudes is actually the original sermon of our Lord and Savior Jesus Christ. Siya mismo nagwali ni ini, Ginoo. And we are blessed to have these things today. Lord, I pray nga imo ning itugot nga makit-an sa mga kinabuhi. Help us, Lord, to live our life following these things. Sa ilo ami Ginoo sa mga sala. Gamita mi Ginoo alang sa imong kaymayan. Ligo nami sa kanunay amahan. Kay nasayod ka wa gid mabuhat kung wala ikaw. Thank you for the way you will empower. Thank you, Lord, for the way you will give grace sa mga kinabuhi. Bless the prayers of the people karon. In Jesus' precious name. Amen. Okay, so it's our prayer meeting. You can look for someone, imong kauban, and pray with that person, mga kaigsunan. And if you wanted to pray alone, then you can do it. Istoryahan ang Ginoo.